as we are. And we thank you, Father, for your goodness and mercy. And for the blood of Jesus, Lord, you are making us acceptable in thy sight. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami po ay naniniwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan at sa iyong mga salita. There's no impossible with thee, Lord. Kaya, Panginoon, nandito po sa aming harapan at mga kamay ang mga kahilingan namin sa iyo, mga pangangailangan, mga pagsumamo sa maraming mga bagay, O Diyos, na aming nasusupong at naranasan sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, ang biyaya ay sapat. Ano po mga pangailangan na aking kapatid sa oras na ito? Kayo, O Diyos, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Sa iyong takdang panahon, ayon sa iyong kalooban, O Diyos, ay ipagkakaloob ang lahat ng mga pangailangan nito. Maging ito spiritual, financial, at kalakasan at kagalingan. Lord, lahat ng ito ay aming dinudlog sa iyo sapagkat aming ipinapahayag, ikaw ang kasagutan ng lahat ng mga ito. Father, we thank you so much. For thine is the glory and honor in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Karagdagan pong announcement ngayong umaga, hindi po kailangan sa inyo sa darating na Biyernes, ito po ay Disyembre 23, December 23. Kaya, gaya po ng ating ginagawa sa tuwing ganitong panahon, December 23, ito po ay sama-sama na natin ginagawa ang ating pong Christmas presentation ng ating mga bata, kanilang mga Sunday scholars na magpahayag o magpakita ng kanilang mga inihandang presentation para sa atin, at una sa Diyos, para po ay ating pagsama-samaan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, lalo po sa mga bata. Kaya kayo po mga magulang ay inihiling po namin na gaya po ng aking na-announce ng last Sunday, ay ang ating po mga bata ay mag-iwan para po sa kanilang karagdagan ng pag-iensayo o practice, para po ay maging pulido ang kanilang pong pag-present sa darating na Friday. Nandiyan ba kayo? Okay. Alam ko meron ang malaking sacrifice to sa mga magulang. Alam ko na ang ilan sa atin ay gumising ng umaga, nagluto ng kanilang mga baon, at sana po ay dalangin natin kanilang karagdagan na kalakasan ng ating mga anak. So mamayang hapon po, kung hindi po nakapagbaon ng ilan sa inyo, pwede po kayong humabol para po ay ma-polish nila ang maraming mga bagay na dapat nilang matutunan sa kanilang presentation. So, sa December 23, ito po ang ating Christmas presentation, at ito rin ang ating Christmas Eve service. Wala po tayong December 24 Christmas Eve service, ating po ginagawa ng December 23 para magkaroon po tayo ng panahon para ating isasangbayan bago tumunog ang alas 12 ng Kapaskuhan. So, December 23, potluck, kanya-kanyang dala ng pagkain. Okay? Ang aking po sanang minumungkain. Kayo po na, alam niyo po, ito lang pong misas ng taon na ating ginaganap ang ganitong okasyon. Sana po tayong lahat ay dumalo, mag-participate, at dalhin na natin ang lahat ng mga pagkain natin niluto. Okay? Hindi lang po niluto, magdala po kayo ng mga pinggan, mga tinidor, mga kutsara, mga jug. Okay? Lahat po ba ay nakakadinig? Para po ay maging maayos, lahat ay merong pagkain, merong magagamit, at tayo pong lahat ay mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. So, ito po yung ating gaganapin sa December 23. At sa Sunday, ito po ay December 25, ay Kapaskuhan. Meron po tayong service ng ating, meron po tayong gawain, regular po ito. Kaya ang Kapaskuhan ay 25, at ito ay Sunday. Kaya bago po tayo lumabas, magipamasko, o kaya bago ang ilang mga bagay, tayo ay lulusubin ng ating mga kamag-anak, tayo po ay dumalo dito muna. Okay? Dumalo at magpuri at sumamba sa Diyos. Praise God. So, ito na pong ilang mga announcement na dapat nating malaman para po maging maayos at ma-inform ang lahat sa atin. December 23, ito po ay gabi po natin gagawin. 6 o'clock in the evening. Okay, 6 o'clock in the evening sa December 23. Kaya tayo pong lahat ay sana ay dumalo sa gawain ito.
Praise God. Kaya, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15. Tayo po ay magpasimula sa unang mga talata. The Gospel of John, chapter 15, verses 1 to 4. Akong tunay na puno. Hindi ba ang ating na nakita, ang ating text ng umaga? John chapter 15, verses 1 to 4. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasakan. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nalilinis niya, upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya'y nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang mga talata natin binasa ay hindi na po pagkaraniwan sa atin. Ito po yung pamilyar sa marami sa atin. Gayunpaman, meron pong mga katotohanan na nais ng Diyos na kanyang ipahatid sa atin sa loob po ng 2 linggong ito, kung lulobin ng Diyos na ating matatapos ang paksa na nais kong pag-usapan natin base sa talata na ating binasa. Nais kong pag-usapan natin ang paksang pananatili sa Mesiyas. Abiding in Messiah. Ito ang paksa na ating pag-uusapan. Ang Amang Diyos ay nagtanim ng puno ng ubas. Siya po ay nagtanim ng puno ng ubas. At kanya pong binabantayan at inaalagaan ang puno ng ubas na ito. Ang puno ng ubas ay espiritual. Subalit, ang mga bunga nito ay nakikita sa sanglibutang ito. Ang mga bunga ng halamang ubas nito ay katuwiran at kapurihan o pagpupuri. At ang mga bunga ito ay lilitaw, mahayag sa paningin ng mga bansa sa sanglibutan. Kaya, gaya ng aking nasabi, ang mga bunga ng punong ubas na ito ay katuwiran at kapurihan. At ang mga bunga ito ay mahayag sa paningin ng mga bansa sa sanglibutan. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Isaiah 61, talatang 11. Isaiah chapter 61, verse 11. Okay. Ito po ang reference natin sa katotohanan na ating binanggit. Na ang bunga ng punang ubos na ito ay mahayag sa paningin ng mga bansa, listen, sa mga bansa ng sanglibutan. Ito po yung ating masusupungan sa Isaiah chapter 61 verse 11. Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisibol o nagbunga ng pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol o nagbubunga ng mga bagay na natanim sa Kanya, gayon din pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan saan? Sa harap ng lahat ng bansa. Messiah Jesus is the vine. Ang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang puno ng ubas. And we, the Christians, are the saints. Tayo ang mga sanga. Naghanap ang Diyos ng bunga sa ating mga buhay. Naghanap po ang Diyos ng bunga sa ating mga buhay. Ito po ang bunga ng wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang bunga ng wangis ng ating Panginoon. Ang wangis ng Mesiyas ay
pag-ibig, kagalakan, kaamuan, kapayapaan, katiyagan, kagandang loob, kabutihan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang wangis ng kanyang anak. Ito ang wangis ng Mesiyas. At mga aking binanggit, ito ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nababalot, binubuo ng mga bagay nito. At ito ang ating Panginoong Jesucristo. As we abide in Messiah, habang tayo po ay nananatili sa Mesiyas, ang kanyang maka-Diyos na wangis ay nagpapasimulang lumabas at mahayag sa ating mga personalidad at sa mga personalidad din ng mga tao na ating pinaglilingkuran. Ito po ay lalabas at mahayag. Ating dinadala ang katuwiran at kapurihan at kabanalan ng kaharian sa ating sariling buhay at sa mga buhay ng ibang mga tao. Ang dahilan po bakit tayo ay pinag-isa, listen, ang dahilan po tayo bakit pinag-isa ng Diyos sa ating Panginoong Hesus ay para lumabas at mahayag ang bunga ng katuwiran sa ating mga buhay para ang mga bansa ng sanglibutan ito ay luwalhatiin ang Diyos. This is the end to which God has called us. Ito po ang katapusan o magiging kainatnan kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Ito pong dahilan para ang mga bansa ng sanglibutan ay luwalhatiin ng Diyos sa pamagitan ng katuwiran at kapahayagan sa ating pagiging isa sa ating Panginoong Jesucristo. Listen, the church is by election. Ang iglesia ay pinili ng Diyos. Remember, God did it. Hindi kayo nagpunyagi. At pinilit natin na tayo tawagin ng Diyos. It is God who has chosen us. Siya ang pumili sa atin. The church is called out from the world. Ang bawat sa atin ay tinawag palabas mula sa sanglibutan. Para ano po? To be the light of the world. Para maging liwanag ng sanglibutan. So the church is called out from the world to be the light of the world. Kaya tinawag palabas sa sanglibutan para maging liwanag ng sanglibutan. It does not mean na that the other people are lost. Hindi po ibig sabihin na ibang mga tao ay mapahamak. It means that they have light to go by. Na meron po silang liwanag na meron papatnubay sa kanila. Let me say this parenthetical thought. We see a terrible scene in our nation. We are entering an age of moral horrors. Ito pa nga ating nakikita ngayon. Nakakahabag na kalagayan ng ating bansa at sa maraming mga bansa sa sanglibutan. Nasa ating kapanahunan, ating makikita ang terribleng kasalanan na naghahari sa mga bansa at tayo nagpapasok sa isang kapanahunan na ang moral ay iniyuyurakan. At alam po niyo mga kaibigan, and the fault is the church. Ang iglesia may kasalanan nito. If the church was filled with God, kapag ang iglesia ay puspos ng Diyos, kanilang nagniningning, ipinakikita ang matutuwid na gawa. At ang matutuwid na gawang yan, that is the light of God. Kaya sinasabi ng kanyang salita, let your light so shine before men, that they may see your righteous deed and glorify God. Kaya ayanin po na magningning ang inyong liwanag, at ang liwanag na yan para makita ang inyong matutuwid na gawa, para luwalhati ng Diyos. And if the church was filled with God, kapag ang iglesia ay puspos po ng Diyos, and the people were living righteously, kapag ang mga tao po ay namumuhay na matuwid, righteously, our government will have a moral light. Ang ating pong gobyerno ay magkakaroon ng moral na liwanag. To walk by, na kanilang makita at tularan at patnubayan. Our government does not have a moral light to walk by. Wala siyang nakikitang liwanag. Sapagkat po, ang iglesia has been carnal. Ang iglesia na tinatawag na Kristyanismo, tinawag sa pangalan ng Panginoon ay karnal.
self-seeking, inahanap ang sariling kapakanan, in adultery, nandiyan po pangangalunya, pakikiapid, pagsisinungaling, pagchichismis, gossiping, hatred, kapaotan, and any kind of foolishness, lahat ng klase ng kalokohan, paglalasing, and the problem you can't imagine. Ang mga problema na hindi mo matarok ng imahinasyon characterizes the Christian churches today. Ito po nga ating nakikita ngayon sa maraming iglesia. At tayo mismo ay naranasan natin ito. If you have been a Christian for a length of time, you know that this is true. Hindi ba? Kung kayo po'y matagal-tagal ng Kristiyano, hindi po malalaman ng bagay na ito ay totoo. The moral light has gone out. Yung moral na liwanag na yan, ito po ay namatay na. And God has said, when a land is sick, ito sinabi ng Diyos kapag isang bansa ay may karamdaman, He said, ano po? If my people, which are called by my name, kung ang aking bayan na tinawag ng aking pangalan, will humble themselves, sila po ay magpakumbaba, not attack the government, sila ay magpakumbaba, not attack the unsaved people, and say you're not doing right. Ito po nga ating nakikita ngayon. Anong sinabi? If they will humble themselves and what? And pray. And seek my face. And turn from their wicked ways. Hanapin na kanyang mukha. Tumalikod sila sa lahat ng kasamaan. Not trying to turn the wicked from their ways. Hindi po pinipilit natin masasama na palitan ang kanilang mga kasama na kanilang ginagawa, but from the wicked ways of God's people, tayo ang dapat tumalikod sa kasamaan. At ano po kanya sinabi? Then I will hear from heaven, and I will forgive their sins. I will heal their land. God is not looking for the government or the unsaved people to repent. He is looking for His church to repent. Ang kanyang tinitignan na hindi ang gobyerno magsisi o ang hindi mananampalataya, tayo ang kanyang hinihintay na magsisi sa ating mga kasalanan. Now, the purpose of the Christian church, ang panukala pa ng Diyos para sa mga Kristiyanong iglesia is to be the light of the world. Maging liwanag tayo ng sanglibutan ito. While alam po natin si Jesus, ang ating Panginoong Kristo, nung po siya ay nasang libutan, He was the light of the world, hindi ba? Siya ay nagliliwanag ng sanglibutan. And now, tayo ay sinasabi, we are the light of the world now. Tayong liwanag ng sanglibutan. And we find in Revelation po, in the second last chapter, that the holy city is the glorified church. Ang banal na syudad po, ito po ang maluwalhating iglesia, that the nation walk in the light of it. And that's the light, is the light of God. Ito po sinasabi. Ang banal na syudad na ito, itong maluwalhating iglesia sa dati na panahon. Kayo'y kabilang doon ang aking pong inasadalangin. At sa pamagitan ng liwanag ito, ang mga bansa sa hinaharap, sila'y lalakad sa liwanag ito na mula sa maluwalhating iglesyang ito na tinubos ng Diyos dito sa lupa. Kaya ito pong katuparan ng ating binasa, na ang katuwiran at kakampurihan ay sisibol sa bawat sa atin para makita ito ng mga bansa sa sanglibutan. And we know this is the light of God. Now, that is God's plan for His church. Ito ang panukala ng Diyos at plano niya para sa kanyang iglesia. And if you are a member of God's church this morning, kung kayo po ay membro ng iglesia ng ating Panginoon sa umaging ito, and you are, I know, and if the Holy Spirit has moved in your heart, kapag ang Banal na Espiritu po ay kumilos sa inyong mga buhay, you accept Jesus as the forgiveness of your sins, and to be baptized in water, and to be filled with eternal life and God's Spirit, and if that's true of you, you are a member of God's church. Kung ito po ay totoo sa inyo, mga bagay na aking binanggit, tinagam mo si Kristo ng kapatawaran ng iyong kasalanan, napupusbos kayo ng kanyang Espiritu at ng buhay na walang hanggan, kayo ay kabilang sa iglesia ng Panginoon. Hallelujah.
So you can do these things. Alam po ninyo, we cannot really do these things in our own strength. Kaya sinasabi po ng Biblia, no man can come unto the Father who has sent me, or to the Father, sinasabi niya, no man can come to me unless the Father who has sent me draw him. And whoever comes to me, I will no wise cast out. Now if you are here, you thought you did it on your own. You did not. You were drawn by the Spirit of God, and that's what the Bible says. Kaya akala po natin tayo nandito para gawin ng mga bagay nito. We cannot do it by our own. It is the Father who has drawn you to the Lord. At siya magbibigay ng kalakasan para magawa natin at magnining tayo sa sanglibutan nito. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ito po yung napakahalaga na dapat natin malaman. Kung hindi natin nakikita ang katuwiran at papuri sa ating mga buhay, ano po sinasabi? God will remove us from Messiah. Aalisin ng Diyos tayo sa Mesiyas. Kaya sinabi po ng ating Panginoon, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Ang bawat sanga na hindi nagbubunga, na nasa akin na hindi nagbubunga, Kanyang aalisin. Kung ang wangis ng Mesiyas ay hindi po pasimulang lumalabas sa ating personalidad, we stand in the danger of being removed from God's vine. Tayo po ay nalalagay sa isang panganib na maalis mula sa puno ng Diyos. Ang tradisyonal na pananaw natin sa Kristiyano pong kaligtasan, ito pong ating nakagisnan. Kung tayo ay naniwala sa Mesiyas, we will go to heaven when we die. Ito ang ating tradisyonal na nakagisnan, nakaalaman patungkol sa Kristiyanong kaligtasan. Okay, nagtaas ka ng kamay, nagpahig ng pananampalataya, pagkamatay mo, ikaw pupunta sa kalangitan. Alam po ninyo, subat hindi ito ang dinidiin ng bagong tipan. Ngayon po sana magising na kayo sa puntong ito. Hindi ito ang dinidiin ng bagong tipan. The teaching of Messiah and His apostles focus on two things, okay? Ang katuro po ng Mesiyas at ng kanyang mga lagad ay nakafocus po, nakasentro sa dalawang bagay nito. Una, gaining eternal life. Mata mo ang buhay na walang hanggan. Ito ang dinidiin ng katuruan ng kasulatan at ng ating Panginoong Jesucristo. Gaining eternal life. Second, salvation and rewards in the day of the Lord. Kaligtasan at gantimpala sa araw ng Panginoon. At ang araw ng Panginoon, ito po ang araw na paglitaw ni Jesus diyan sa lapab sa kalangitan. Ito pong dinidiin na kasulatan, ang dalawang katuruan na ito. Subat ang ating Kristiyanong kaligtasan na ating nakagisnan, taas lang ng kamay, pagkatapos pagkamatay natin, punta na tayo sa langit. Pero kung hindi po nga hahanapin, susuriin ang buong Biblia, kung meron kayong computer, meron kayong concordance na software, tignan ninyo, walang salita, maging sa Old Testament at sa New Testament. Ipasok nyo yung computer na kapag isang tao nagtas ng kanyang kamay, punta sa langit, wala po yun sa Biblia. Ang dinidi ng Biblia ay makatamo ng buhay na walang hanggan, gantimpala, at kaligtasan sa araw ng Panginoon. At ito ang araw na paglitaw ni Jesus. Sa lumangat man po sa ating Kristiyanong tradisyon, konti pong sinasabi ng kasulatan patungkol sa ano mangyayari sa atin pagkatapos nating namatay. Konti ang binabanggit ng Biblia patungkol sa bagay nito pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. Rather po, ang emphasis ay nandoon, dito po, sa ano mangyayari sa atin sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ito pong dinidi ng Biblia. Ano mangyayari sa atin sa pagdating ng Mesiyas at doon sa pamumuhay ng katuwiran, kabanalan, at pagsunod sa Diyos sa kasalukuyan ng sanglibutan. Ito po ang dinidiin ng Biblia. Noong pong mga lagad ng kordero, kanila pong ipinangaral ang kaligtasan. Okay, niyo pong babasahin sa Book of Acts. Noong pong mga lagad ng kordero, kanila pong ipinangaral ang kaligtasan, kanila pong ipinangaral ito, subat hindi ito patungkol sa kamatayan, sa ating kamatayan, pagkatapos tayo po ay pupunta sa kalangitan, hindi ito ang kanilang tinutukoy. Subalit, ang kanilang tinutukoy patungkol sa kaligtasan ay hindi tayo mapahamak o ma-destroy sa araw ng Panginoon. Nandiyan po kayo.
Subalit sa umaga ito mga kaibigan, hindi po tayo mananatili o magtatagal sa puntong ito maliban meron po itong diretsong kaugnayan kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Kung ating pong napag-unawa, listen, na ang ating pong Kristiyanong kaligtasan na katubusan ay isang plano para tanggapin tayo sa kalangitan kapag tayo namatay, then hindi natin naunawaan ang lubos na pangangailangan na manatili sa Mesiyas sa kasalukuyan na buhay. Hindi po na ako ang ibig sabihin, kung ang inyong napag-unawa na ang plano ng katubusan, ng Kristiyanong katubusan ay isang plano para tanggapin tayo sa kalangitan kapag tayo namatay, hindi po natin naunawan lubos ang pangangailangan na kailangan tayong manatili sa ating Panginoong Jesucristo sa kasalukuyan. Sapagat tinuturo sa atin ngayon, sa maraming iglesia at nakagisnan, tanggapin mo lang si Jesus, maghintay ka sa rapture, pagkamatay mo, kung hindi mo naabot ang rapture, ikaw ay pupunta na doon. Hindi ba? Walang kaugnayan. Okay, basta magtaas ka ng kamay, okay ka na. So, kung ang plano ng Diyos ay hanggang dito na dali tayo sa kalangitan, okay? Pero hindi po itong dinidin ng Biblia, pero huwag niyo pong pagkamalian. Merong kalangitan, okay? Aking inaasahan po na ang Panginoon, kung hindi siya darating, ako ikukunin niya. Aking inaasahan ako po ay sa tulong ng biyaya niya, makakapil po siya. Pupunta ako sa isang lugar na ako'y maghihintay kasama ng mga binanal sa nakaraan ng mga panahon. Merong lugar na tinatawag natin paraiso na nakikita ng mga visionary. Gayunpaman, hindi ito ang idinidiin ng Biblia. Nandiyan pa ba kayo? Kaya, kung ang inyong napag-unawang Kristiyanong katubusan natin, kaligtasan, ay para dalhin lamang kayo sa langit, pagkamatay ninyo, ay hindi niyo po naunawaan ang kaalagaan ng pangangailangan na manatili sa Mesiyas sa kasalukuyan. Ng Diyos, kaya kailangan niya na tayong manatili sa Kanya, nakaduktong sa Kanya. Ang kabayaran ng hindi pananatili sa Mesiyas ay yung hindi tayo tanggapin sa kalangitan, hindi po ito. The penalty is that we will be removed from the vine today. Ito po ang kabayaran kung hindi tayo nanatili sa Mesiyas. Tayo ay aalisin sa puno ng ubas. Nandiyan pa ba kayo? Kung tayo nanatili sa Kanya, wala akong problema yung kalangitan. Yan ay bunga lamang ng ating pananatili sa Kanya. Kaya, ating pong tandaan, we do not strain to bear fruit. Hindi po tayo, hindi po natin pinipwersa ang ating sarili na magbunga. Fruit comes as the natural result of abiding consistently and continually in Messiah. Ang bunga po ito ay natural na lalabas sa ating mga buhay habang tayo po'y patuloy at palaging nakaduktong sa Mesiyas. Patuloy, tuloy-tuloy. Kaya, it is the abiding in Messiah that is the problem today, hindi ba? Ang pananatiling nakaduktong sa punong ubas ito, ang siyang nagiging problema sa kasalukuyan. Bawat araw ng ating Kristiyanong paglalakbay sa buhay nito, ang manatili sa Mesiyas ay nagiging konting pahirap kaysa nakaraan na mga araw, hindi ba? Hindi ba napapansin ito? Na mas mahirap manatili ngayon kaysa nakaraan na mga araw? Noong unang pagkakataon tinanggap tayo ng Panginoon sa kanyang sarili, kanyang tinanggap ang ating buong personalidad. Tinanggap tayo ng ating buong personalidad. Ating naranasan ang isang pandama na tayo'y malinis sa paningin ng Diyos. Ating naisip na ang Panginoon ay buong nasihan sa ating persona, sa ating pagkatao. Subalit sa katotohanan at katunayan, He has received us with all our sinful and self-seeking ways. Sa katunayan po ang ginawa ng Panginoon tayo kinitinanggap, kasama ng lahat ng ating mga makasalanan, ang ating kasalanan at makasariling mga kaparaanan. Tayo po ay wala sa kondisyon na manatili o kalagayan na manatili sa presensya ng Diyos, sapagkat we are naked and we don't know it. Tayo po ay hubad. We don't have the cloth of the Lord. Kaya,
ang ginawa po ng Diyos, ang kanyang mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo, lamang ang siyang dahilan kaya ginawang posible para tayo magkaroon ng mainit na pagtanggap. Dahil lamang sa dugo ng ating Panginoon nagbayad ng katarungan ng Diyos. Tinanggap ni Jesus ang ating self-willed, sinful personality sa kanyang sarili. Etong kanyang tinanggap, ang ating mga sariling at matigas na kalooban at makasalanan na personalidad. Kanyang tinanggap ang discord, ang pagsalungat at ang ating pag-imaksik sa kanyang sarili. Kanyang ginawa ito, why? Because He loves us. Mahal niya tayo. Kahit na sa akin po makasalanan, sa ating makasalanang kalagayan. Kaya, ang susunod na gagawin po ng ating Panginoon ay dadalhin ang ating personalidad sa pakikipag-isa sa kanyang sarili. Itong kanyang gagawin. Pagkatapos niya gawin ang mga bagay nito, gagawin niya ang ating personalidad ay makikipag-isa sa kanya. Bringing our personality into harmony with Himself. Bawat araw ng ating paglalakbay sa mundong ito, merong leksyon sa kabanalan ang ipinipresenta sa atin. Hindi ba? Itong gagawin ng Panginoon. Bawat araw ng ating paglalakbay sa mundong ito, merong leksyon ng kabanalan ang ipinipresenta. Ano kayang leksyon na yan ipinipresenta niya sa atin? Merong kasamaan na kailangan natin tignan at pakitunguhan sa bawat araw. Kung kayo ay you're working out your salvation, kung kayo pinagtatrabahuin yung kaligtasan na may panginginig, inyong masusumpungan ang mga bagay nito. Kaya, ang programa ng pagbabago ay lubhang napakasakit, hindi ba? Nandiyan ba kayo? Kaya when you are in despair because of God's doing something in your life, enjoy nyo ang inyong desperation na yan. Nandiyan ba kayo? Lubhang masakit. Dahil bawat kasalanan at bawat bakas na pag-ibig sa sarili at sa ating pagiging sentro sa sarili sa loob natin ay kailangan pakitunguhan. God is dealing with. At alam niyo po, buto, apan buto, tayo kanyang inihimay. Yun ay napakasakit. It is an eternal transformation. A new creation is after. Walang hanggang pagbabago ang bagong nilikha ang kanyang hinahanap sa atin. So this is why it becomes increasingly difficult to abide in Messiah. Ito pong dahilan kaya lalong nagiging mahirap na manatili sa Mesiyas. Nagiging mahirap dahil sa pagdami ng mga demands. Hindi ba? Pagdami ng mga bagay na hinihingi ng Diyos ngayon sa atin. Subat naging totoo din na lalong lumalago din tayo sa spiritual na karunungan at kalakasan sa ating pong pagharap sa paglaki ng mga bagay na inihingi ng Diyos sa atin. Kapag may inihingi ng Diyos, may katapat na kalakasan at karunungan. Kapag nalampasan yon, isang karunungan na naman, naragdagan sa inyo, isang tayo na pupuspos na naman ng kanyang buhay, is after the fullness of God in our lives, that we will be the tabernacle of God in our lives. Amen? Kaya mga kaibigan, so, laging meron katapat ang Diyos, kaya ang susunod na hakbang natin gagawin ay magiging posible at merong kagalakan. Remember this, when God commands us something, nandiyan ang kanyang biyaya, nandiyan ang kanyang karunang kalakasan na sapat para ipagawa ang bagay na yun. He is not asking what we don't have. The Lord receives us today. Tayo tinanggap ng Diyos ngayon sa kasalukuyan. Tomorrow, He steps back a pace, as it were, and says, as sasabihin niya sa atin, find me here. Ngayon po ang Panginoon tinanggap tayo as we are, pero habang tayo nagpupunig sumusunod sa Kanya, siya po yung atras. Nung una tayo para sanggol, ang ginagawa na po ng Panginoon, tinanggap tayo, ang lahat ng ating makasalanan, yung self-centeredness natin, makatapos tayo ang gagawin ng Diyos para sanggol tayo, sanggol niya sa Kanyang harapan, para bang nag-aaral tayong lumakad, sabi niya, halika, aatras niya, ibitawan ka niya,
Pagkatapos magpatalang ka makanyan, then you try to make your first step. Find me here. Find me here. Ito pong sinasabi ng Panginoon sa atin, hanapin mo ako dito. At pagkatapos tayo nakarating sa Kanya, then, ang mangyayari, tayo magpupunyagi sa bagong posisyon na ito. Okay? Na marating. At pagkatapos, sa susunod na araw, siya'y hakbang na naman na palayo at kanya sasabihin, follow me here. Amen? Hindi mo bang nasusupang ito sa inyong buhay? After we have gained that position, at inatamang posisyon na yun, pagkatapos ang gagawin na naman Diyos, lalakad na naman siya banda rito, okay, sundin mo ako dito. Kaya nandiyan na naman tayo, hanap ang mukha ng Diyos, magpupunyagi na ng marating ang posisyon na yon. Ang aking pong dalangin ng bagay nito ay nagiging tuwa ating mga buhay. And so on. And so on. Ito po ay magpapatuloy. And so on to the fullness of the stature of Messiah. Amen? Hanapin mo ako dito, nandito ako, hanapin mo ako dito, hanggang tayo ay ating maabot ang sukat ng kapuspusan ni Kristo. Hallelujah. Merong patutunguhan ng ating kaligtasan. This is very exciting. Sa kabila ng kapalpakan, habang tayo ay pilit na inaabot ang Diyos sa kanyang kalagayan, naghihintay ng dalawang kamay, binatawan tayo, matras siya, umabati siya. Alam niyo po mga sanggol, kayo po ay wala pong mga ilan sa inyo, wala pong baby. Ako meron 3 batang dumana sa akin at makakaroon ako ng apo, sinabi kay Sir Karina, 2. Alagaan ko lahat. Ako magpupuyat. Mga bata, kinakikita, nagharian ng Diyos sa kanila at bawat sa atin. Dapa sila, lakad na naman kahit na umiiyak. Ang ilang po sa inyo sa umaga ito ay umiiyak. Enjoy nyo ang inyong pag-iyak. Amen? Sabagat mo meron patutunguhan yan kung meron nandiyan ang tunay na pagsisisi sa ating mga puso. And then sa inyong bawat hakbang, umahakbang kayo tungo sa kapuspusan ni Kristo sa inyong mga buhay. Yun ang kayamanan na hindi natin pwedeng pagpalit sa buong sanglibutan. This is what it means to abide in Christ. Ito pong ibig sabihin ng manatili Mesiyas. Ang ating pananatili sa Mesiyas sa kasulkuyan, ito po, ay may malaki kong pagkakaiba kesa doon sa ating pananatili sa Kanya sa nakaraan na mga taon, hindi ba? Sa kasalukuyan, yung pananatili mo ngayon sa kasalukuyan ay mayroong malaking pagkakaiba sa yung pananatili sa isang taonan. Kung wala ang pagbabago, something's wrong in your spiritual life. Kung yung pagkaduktong sa Mesiyas, siya ang puno. Kung ang inyong pagkaduktong sa Kanya ay hindi nag-ugat, yung kanyang dakta ng kanyang buhay, hindi umaagos sa inyo, naonte, napuputol kayo sa puno, panahon na ating siyasatin ng ating mga puso. Huwag niyong hayaan na kayo ay tuluyang maalis sa punong ito. Dito nakasalalay ang tunay na buhay at nawalang hanggan din natin. Kaya, meron pagkakaiba kung tayo nagpupunyagi, pinagtatrabahuan ng ating kaligtasan. Amen? Kaya mangyayari po, alam po niyo yung kanyang kagalakan ay ating magiging kagalakan. Sapagat yung dakta ng kanyang buhay na umaagos sa puno ay aagos sa mga sanga. Ito rin ang ating mararanasan. Hallelujah! Hindi kailangan sabihin ni Pastor Ariel at adyak natin ng ating mga paa. Natural na lamang sapagat yung maagos ang buhay ng puno sa mga ugat ng mga sangang ito at walang iba tayong lahat na nandito sa aking harapan. Hallelujah. Kaya, much more is required of us. Hindi ba? Marami ngayon ang hinihingi sa atin kesa sa nakaraan ng mga taon. Sin which we practice unknowingly a year ago are not permitted today. Yung mga kasalanan natin ginagawa sa nakaraan, na ginagawa natin 2:5, ngayon sa ating kapanahunan, ay hindi na po pahihintulutan. Lalo na sa mga bagay ninyong nadidinig. Okay? Hindi na po ito pahihintulutan. Ang self-love, ang pag-ibig sa sarili, in which we indulged a year ago, is not acceptable today. Yung ating pong pag-ibig sa ating sarili, na noon tayo po ay nagpasasa sa nakaraan ng mga taon,
ay hindi na po karapat-dapat at katanggap-tanggap sa kasalukuyan na oras. Dati, ang yung pagsasalita ay 2.5 ay M-M-U-R-I-T, makanyan, expression na. Sa pagsasalita mo, kasamang kamag-anak at kadugtong nakandado ang lahat ng pagmumura. Iyan po ay nagbabago na. Okay? Yung pag-ibig mo sa iyong sarili, yung mga vices natin. Sa mga konti mga bagay, dinadala tayo ng Panginoon, tinuturo mga bagay nito sa paninigarilyo. Sa panunod ng TV, naalala ko sa Pastor Noy, dinadala siya ng Diyos sa kanyang posisyon nung siya nasa Cebu. Matagal-tagal na siya nag-Krisyano. Pero sinasabi ng Panginoon, kailangan mong alisin ang paninigarilyo mo. Naging matigas ang kanyang ulo. Kailangan din mo siya. Nakakadinig siya ng maraming mga sermon patungkol sa mga bagay nito, but he doesn't want to surrender this. Ang nangyari, pasensya ka na ikang ginawa ko yung pastor. Nakaroon siya ng tumor dito. Naoperahan ng 2 beses. Then after that, Lord, now I have gained the possession. Well, natigil doon. Sana po sa puntong ito, huwag na nating abutin pa ang naabot ni Pastor Noy. Pero, minsan po meron tayong mga bagay na ganito, likas tayong ganyan. Hindi ba? Pag-ibig natin sa sarili. You know what? Bakit ang kasalanan ay pabalik-balik tayo? Because we enjoy it. Di ba? Masarap. Binabalikan mo. Barkada mo. Nandiyan ang happenings. Nandiyan ang tunay na buhay. Sa mga kabataan. Itong thrill sa kanila. Inuman. Mga peers, hindi uminom ikaw, hindi uminom, sila uminom para bagang tinutuya ka. Hindi ka tunay na lalaki. Alam po ninyo, sabi na kahit na ano, sabihin sa iyo, basta natili ka sa ubas na ito. Ito ang mahalaga higit sa anumang bagay. Higit pa sa kaibigan. Higit pa sa anumang relasyon. Nandiyan po kayo? Kaya, yung mga kasalanan, minsan unknowingly. Meron tayong mga kasalanan minsan na ginagawa natin na namamalayan na para bagang, okay, malit lamang ito, Panginoon. Hindi ba? Pero siguro kintutukina mo. Pero ito ay i-expose ng Diyos. Pagsasalita, sa ating pag-iisip, sa ating mga imagination, sa ating mga gawa, sa ating mga kilos, lahat ng yan ay ihimayin ng Panginoon sa ating mga buhay. If God's hands upon you, and if you have a heart for God. So, all victorious saints will recognize instantly the pattern which we have just described. Ang sa mananagumpay na Kristiyano ay kaganya pong makikilala ang ganitong kaayusan ng buhay na ating ipinaliwanag. Ang Panginoong Yesus, Kanya pong inahamon tayo sa bawat araw tungo sa buong pananatili sa Kanyang sarili. In actuality po, Kanya pong nililinis mula sa Kanyang sariling katawan ang makasalanan at self-seeking na Kanya pong ini-absorb nung tayo po'y Kanyang unang tanggapin. Kaya, meron pong illustration dito. Okay. Siguro sa susunod na lang. Subalit lumilitaw, ang aking po napansin ngayon, halos sa mga mananampalataya ay hindi po sila nanatili sa Mesiyas. Halos. Ay hindi po sila nanatili sa Mesiyas. Rather, ito po ang aking napapansin, sila po ay patuloy sa kanila pong mental na paniwala o kanilang adherence o pagsang-ayon sa mga katotohanan ng kamatayan ng Panginoong Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Okay. Sila po ay patuloy na nininiwala doon. Tinatawag si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Sa pag-aakala nito ay kanilang ticket sa kalangitan. Kahit na walang scriptural support sa ganito pong posisyon, kanilang pinagkatiwala ang kanilang katubusan sa buhay at sa sanglibutan pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Okay, ako rin magbabago rin. Yung mga maliit mga kasalanan ito, pagdating ko sa harap ng Diyos, ay sinambahala. Doon nila pinakatiwala ang pagbabago na nais ng Diyos na gawin ngayon sa kanilang mga buhay sa sanglibutan. Kaya mga kaibigan, siya sa atin po natin ang ating mga sarili. Kahit minsan sa kasulatan, kung meron pong statement na kung isang tao ay nagkasala, hindi siya makarating sa langit. Wala pong ganito mga kataga sa Biblia. O kaya,
Kapag siya nagpahayag ng pananampalataya sa Mesiyas, siya'y pupunta sa langit. Wala pong ganito sa Biblia. The issue is not heaven in the Scripture. It is eternal life. Nandiyan ba kayo? Kailangan natin gawin ng mga bagay na yan, pero hindi ito ang issue. Itong dinidin at namumuna sa lahat ng mga doktrina ngayon sa iglesia. Ang nga napapansin, mahalaga sa kanila yung mga pananaw, yung nakikita, heaven, nahihipo. Pero actually, ang issue na nais na makita ng Diyos ay nasa loob natin. Dito tayo tumingin sa loob. Nandito sa loob natin, kumikilos ang Diyos. Ang lahat ng mga bagay na kinikilos ay hindi nakikita. Sa loob, walang hanggan na inuhubog tayo. Ang buhay na walang hanggan. Ito po ang issue ng salita ng Diyos ng kasulatan. Kung ganito ang inyong pananaw, inyong makikita ang layunin at panukala ng Diyos at mga katotohanan ng Biblia. Kaya maraming mga pastor, maraming manggagawa, maraming Kristiyano, malamig, sanggol, hindi lumalagos sapagkat ang pananaw, ang layunin ng kaligtasan ay makarating sa langit, makataas na kamay, mamatay, pagkatapos ay pumunta sa langit, hanggang doon lamang. Hindi nila nalampasan nila ang tunay na issue ng Biblia, ito ang buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ko sa isang pastor kahapon na aking nakausap, yun ang simpleng talata sa Biblia, yung John 14:6. Kahit na ang isang batang Sunday schooler, alam niyang i-quote sa atin. Pero hindi naunawan kahit pastor na. Anong John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Pero sabihin mo, no one cometh to the Father, or no one cometh to heaven but by me. Sinaniniwala doon. Kahit mga pastor, magtatas na kamay. Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, wala makakarating sa langit, kung hindi sa pamagitan ko. Sabi ng ating Panginoon, sinaniniwala doon, lahat ay naniwala. Pero yung bang sinasabi ng Biblia? I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Walang makakarating sa Ama, hindi sa kalangitan. Father is a big difference sa kalangitan. The Father is a person. Ang kalangitan ay isang bagay na ihipot nakikita. Nandiyan po kayo? It is a relationship. Ang Ama, si persona. Pero ang goal ay ang kalangitan. Sana po sa puntong ito, kapag meron kayo sinasabi ko, kung mali ang inyong pananaw, kung mali ang inyong goal, ang inyong objective sa inyong Christian life, the means of reaching that goal is also wrong. Mali yung goal mo, mali din ang kaparaan para makarating ka doon. Kung tama yung goal, tama din ang yung makarating doon, hindi ba? Nandiyan ba kayo? So, the issue is eternal life. Eternal life is not a place, it is a relationship to God through Messiah. We have eternal life now, we are growing in eternal life, and our bodies will be raised into eternal life when the Lord appears. Ang ating buhay, ang ating katawan nito, ay ito po'y babangon sa buhay na walang hanggan kapag pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo ay puspos ng buhay na walang hanggan. Yun po'y natural lamang eh. If you're filled, then automatically, alisin natin yung shell na ito. There's another man was formed in us. Hindi ba? Yan ang makikita. Alisin itong mabulok na katawan na ito. Napapalitan ng isang katawan na hindi mabubulok at yan ang ating Panginoong Kristo. Yan ay mangyayari lamang kung ikaw ay puspos ng kanyang buhay na muling bumuhay sa kanya. Kung hindi ka puspos, I'm sorry. Kaya nasa atin ngayon ang pinakadakilang oportunidad. Ang kaligtasan nito. Nasa atin. At nasa sa inyo, hindi pupwersa nito ng Panginoon. Nasa sa inyo if you will grab it or not. Kung nais nyo kayo ay mapuspos ng buhay na walang hanggan, nasa sa inyo. If you're working out your salvation with fear and trembling. Kung hindi, nasa sa inyo din. Kaya ang Panginoon po ay wala sa business na pinipili. Nasa sa inyo. Grab it. Whosoever will. Nandiyan po kayo? Kaya mga kaibigan, dito natin ituon ang ating buong pansin. Amen? Lalo na po sa Kapaskuhan ito. Habala tayo sa maraming mga bagay. Nakabakasyon,
diyan tayo lalo mag-ingat sapagkat ang ating kaaway hindi nagbabakasyon. Diyan pinag-aaralan tayo ang ating mga salita, mga kilos. Kapag ang ating mga guard ay nakababa, then he's ready to attack. Baka pagkatapos ng bakasyon nito, after New Year, magkaroon ka ng inventory sa iyong spiritual buhay. Hindi profit ang iyong nasumpungan, kundi kalugihan, because you have dropped off your guard. Kaya ngayong bakasyon, mag-double time siya, mag-double time din tayo. Amen? Guard your heart. So, these are the great facts of redemption. Ito po mga dakilang katotohanan ng katubusan. Ito po ang katuruan ng kasulatan. The true Christians are they who are beginning to bring forth the image of Messiah in their lives. Matutod ko nga po. Andiyan ba kayo? Ang sapong tunay na Kristiyano ay yung mga tao na napasimulang lumalabas at nakikita at nahayag ang wangis ng Mesiyas sa kanilang mga buhay. The image of Messiah is coming forth because they are giving all of their attention each day to abiding in Messiah. Hindi po naunawan yun. Kaya lumalabas po ang wangis ng Mesiyas sa kanilang mga buhay sapagkat binibigyan nila ang lahat ng kanilang atensyon sa bawat araw na manatili sa Mesiyas, na sundin siya ng buong ingat na pagtagumpayan ng kasamaan ng araw na yon. Being a saint is a full-time calling. Ang pagiging banal po ay isang buong panahon na panawagin ito sa ating mga buhay. Hindi po ito, kapag labas mo sa opisina, hindi ka na banal. Nasa loob ka na CR, hindi ka na banal. It is a full-time calling. Nandiyan ba kayo? Kapag hindi ka na nakikita, hindi ka na banal. It is a full-time calling. Kung hindi tayo maingat na natili sa Mesiyas sa bawat araw, subalit kung ating ginugol halos ng ating panahon at lakas sa mga bagay ng sanglibutan, sa ating mga kotse, sa ating pagtitinda, sa ating pag-garden, sa ating pag-aayos sa ating mga sarili, sa mga ministeryo, sa ating mga bagay, hindi tayo nanatili sa panalangin, sa salita, sa pagkikipag-fellowship sa mga tapat na mga banal, we will lose that all-important mediate contact with Messiah. Ito ang ating mawawala. Ating mawawala ang mahalagang kaagad na ating pagkadugtong natin sa Mesiyas. Kaya, ang mangyayari, hindi natin namamalayan, tayo ay lumalamig. Gaya ng panahon ng Disyembre, napakahirap magbangon. Ang pwede lang sana, bigyan ko kayo ng lahat ng alarm clock. Pero ang aking dalangin maging alarm clock ninyo ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang banal na Espiritu Santo. Yan ang pinakamalakas na alarm clock. Nandiyan ba kayo? Kapag yan ang gumising, lahat ng balahibo natin tayo. Tatayo yan. Ang nangyayari lang misan, sa sobrang lamig, lumalamig din ang lahat ng ating nadadama. Kasama na ako. Okay, tayo patuloy na sumusunod sa mga procedures sa iglesia, but we have left our first love. Ating nawala ang ating unang pag-ibig. God is not in all our thoughts. Ang Diyos ay wala na siya sa lahat ng ating pag-iisip. Nandiyan ang ating pag-iisip, kakompetensya ng Panginoon, ang maraming mga bagay ngayon. Alam po ninyo, ang aking dalangin, kung inyo po nakikita ng mga bagay na aking tinuturo at ang aking buhay, ay inyong sinasabi pagkukunwari. At lahat ng mga pastor nandito, ay inyong nakikita lahat ng mga bagay, pagpupuri natin, pagtaas ng ating kamay, lahat dito ay pagkakunwari. Ang aking pong dalangin na, baka ito hindi itong iglesia na para sa inyo.
Kung ang pamantayan ninyo sa isang bahay-sambahan ganito, katulad ng ninanais ninyo, doon po kayo lumipat. Okay? Baka doon kayo gagamitin ng Panginoon. Baka doon kayo lalago. Ang church na ito ay nagpupunyagi tayo na maging walang dungis at walang kapintasan. Or any such things. Baka hindi pa po namin nararating yun, pero kami nagpupunyagi. We're working out our salvation. Okay? Pero, nakikita nyo, pakukunwari lahat ng aming ginagawa, baka kayo tuluyan na makasala sa Diyos, lumisan po kayo sa lugar na ito. Maghanap kayo ng ibang lugar na doon kayo gagamitin ng Panginoon. Kaya, ito po'y mahalaga. Baka maiwan pa ninyo ang inyong unang pag-ibig. Baka yung pag-ibig ninyo mapalitan ng pot. Kaya, naiwan ninyo ang unang pot ninyo. Yan po sana maganda rin eh. The plain truth is, Messiah Jesus no longer is sublime first in our life. Ito po katotohanan at nangyari sa atin. Nang Mesiyas, hindi na siya ang pinakadakila sa ating mga buhay. Kapag ito'y naging totoo sa atin, tayo ay nasa panganib na maalis mula sa punong ubas. Maalis tayo sa Mesiyas. Ang tanong, ano magiging kalagayan natin pagkatapos nating namatay sa pisikal? Ang mangyayari, we will be a naked spirit or worse. Maging hubad tayong spirito, o kaya mas grabe ang Diyos lamang nakakaalam. Kaya mahalaga mga kaibigan na tayo manatili sa Kanya. Nawa po ang bagay nito na aking binanggit ay magbigay ng kalakasan sa atin sa pagharap natin sa Kapaskuhan nito. Aking pong binabasa ang pocketbook na ito na kung basahin kanina na tinitignan kung meron pa akong panahon. Nais pong basahin ng ilang mga bagay nito. Nawa po yung maging papapala sa atin. Si Rees Howell, sa pong tinatawag na intercessor. Siya po ay namuhay na napakalapit sa Diyos at sa kanyang buhay maraming mga tao ang nakakilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga bansa na nagbigay siya ng pagpapala sa maraming mga bansa sa buhay ng taong ito. So, sa isa pong panahon ng kanyang buhay, nung po siya bata pa sa paglilingkod sa Diyos, isang araw po ay papunta siya sa gawain ng Panginoon, kanya po naranasan ng tuloy-tuloy na revival sa kanyang buhay. Sa tuwing po siya mangangaral, nandiyan ang pagkilos ng Diyos. Sa prayer meeting na pinakatiwala ng Panginoon sa kanya. Subalit sa araw, kanya po napansin, ang nangyari po, pinakatiwala niya pangangaral sa isang kanyang kaibigan na kasama sa ministry. Ang nangyari, oras dumating ang gawain, wala po ang kanyang sinabi na hindi makakarating ang speaker nito na kanyang kaibigan na kasama sa ministry. At siya po ay nakaroon ng, para bagang nalungkot siya sa kalagayan ito. Sinabi at siya ay nagsisi dahil para bang nakatiwala niya tagumpay ng gawain sa kanyang kaibigan. At yung nasumpungan niyang relasyon sa Diyos araw-araw ay para bang nalamig sa kanyang buhay. Kaya sa oras na yun, siya po nilangin sa Diyos at kanya sinabi, Lord, sabi niya, I promise that it will never happen again. If you will only come and give me victory in this meeting, then I vow, like Jephthah, that on my return tonight, I will give you whatever you ask. Ito ang kanyang covenant sa ating Panginoon. Bigyan mo lang akong tagumpay sa gawain ito. At makatapos pag-uwi ko, ilingin mo ang iyong gusto. Katulad ni Jephthah, ibibigay ko. So, there was a great blessing in the meeting. Nakaroon po ng malaking pagpapala sa meeting na yon. And walking home, ito po kanyang nakaugalian sa kanyang pag-uwi. Doon niya na naranasan na pakikipag-unayan niya sa Diyos at katunayan ng Diyos. As he came to the place of his vow, he asked the Lord what he would have of him. Iniling ng Diyos kung anong gusto niya para sa kanya. The answer was unexpected. Itong tinanong ng Diyos sa kanya. Ang kasagutan ay hindi niya inasahan. After tonight, he can really literally hear the voice of God in his heart. After tonight, sabi niya, the Lord said, I want you to be a steward, not an owner. Nais ko ngayong gabi, ikaw ay maging katiwala. Hindi magiging, mag-ari mo ang mga bagay nito.
Rhys did not understand this. Hindi po naunawang kaagad. Was not his money already the Lord's? Hindi ba kanya salapi bilang siya pong magagawa ay lahat ipinagkakatiwalaan sa Panginoon at sa Panginoon na? The Lord then showed him his position. Ipinakita ng Diyos ang kanyang posisyon. He had previously faced the fact that he could not ask God to meet a need if he could supply it himself. Kaya ito pong kanilang kasunduan na sa katotohanan na hindi siya pwedeng humingi sa Diyos kung siya mismo ay kanyang masusupply ang pangangailangan niya. So, all his money had actually been spent in the Lord's work. But it was still his money. Pera niya pa din. And he had the joy of giving it and the right to give or withhold. Nasa kanyang karapatan na ibigay ito, kanino kanya gusto, o withhold ito. So, sabi niya, in the future, as a steward, bilang katiwala, sa inarap, sabi ng Panginoon sa kanya, you will not have the right even to give without my permission. Ano mang bagay nasa iyo, wala kang karapatan, ibigay ito kanino man, na wala ang aking pahintulot. And not a penny of my money will be spent except on essential. Kaya sabi niya, walang kahit na isang pera ng aking salapi ay yung gagastusin maliban sa mga pangangailangan. Explaining what he meant by this, ito po kanyang ibig sabihin, sinabi ng Panginoon, tanong sa kanya, if you had a family of children who were without food or clothing, would you spend a penny on a daily paper or on any non-essential? Etong tanong niya, kung meron kang isang anak o pamilya, sabi niya, wala silang damit at wala silang makakain, ibang gagastusin yung pera sa dyaryo at sa walang mga kabuluhan na mga bagay? No, of course. So, sabi ng ating Panginoon sa kanya, the world is my parish. Ang sanglibutan ito ay ang ating pastulan. And while there is one person needing the necessities of life, you will not spend a penny on anything else. Hindi po nakuha yun? Pagkatapos po, nang siya naglalakad, sabi ng Panginoon, as he walked on, the enemy whispered. Kapag nagsalita ang Panginoon, nandiyan kaagad ang ating kaaway. Nag-whisper din. Ito sinabi niya, do you know what you have done? Alam bang yung ginawa? You are worse off than a man. Sa lugar natin ito, sabi niya. He gets a little which he can spend when he comes out, but you will never have a penny. Kahit isang pera wala ka. Yes, sabi niya ni Rhys, but remember this, I did it by choice. Ginawa ko ito, sapat ito ang aking ipinasya. At pagkatapos po, the moment he said that, it seemed as if the whole heavens were illuminated, and the Holy Spirit said to him, let me tell you what you have done. Ayan mo sabihin ko ano yung ginawa. Tonight, I have grafted you into the vine. Ikaw ay dinugtong ko sa isang puno ng ubas, and all the sap can flow through you. Ang lahat ng dagta mula sa punong ito ay aagos sa iyo. You are a branch in the Savior. Ikaw ay sanga ng tagapagligtas. The branch gets nothing, hindi ba? Ang sanga ay wala siya nakukuha. It is the needy that gets the fruit. It is the nations. Ang ating kapaligiran siya nakakuha ng bunga. But after tonight, from this place of abiding, sa lugar ng pananatili mong ito, whatever the Father wants to pour out to the world through you, He can do so. Ano man nais gawin ng Diyos sa libutan ito, ay padadaanin niya sa pamagitan mo. Ito ay kanya magagawa sa pamagitan mo. So, herein is my Father glorified. Ito po ang dahilan ng Ama ay nalwalhati, that you bear much fruit. Amen? Nandiyan ba kayo? Because you have done this for me, nagawa mo ito para sa akin, you are no longer a servant, but I have called you a friend of the Trinity. It was personal revelation of the Savior's words in John 15. So, sabi po niya, in commenting later on this radical dealing of the Spirit with him, Mr. Howell said, I finished with ownership once and for all. Natapos ko na pa, mag-ari ko sa lahat ng mga bagay, sabi niya. I became as dead to money as to the stones on the road. Ako'y namatay na sa salapi, parang mga bato dyan sa daan. It was a great joy in those days to think that the Savior had made me a branch, just a channel through which
His own resurrection life could flow to the needy world. There's no closer relationship than between a branch and a vine, hindi ba? Walang ibang mas malapit na relasyon maliban ang isang puno sa isang sanga. But one thing the husbandman cannot do is to graft the old life into the vine. Ito ang hindi niya magagawa. Ang magsasaka, ang ama, ay iduktong ang ating lumang buhay sa puno. Self can never abide in the Savior, not one atom of it. But you can be grafted into the vine. You must be cut off from the old life. Kailangan maalis ang ating lumang pagkatao. That had been going on, and there were many stages in my life before this came. Without His new life, all our activity and work is, in the sight of God, as nothing. Yet the vine cannot do anything without the branch. Ang puno po ay walang magagawa maliban ang sanga. All the sap of the tree is running through the branch. Lahat po ng dagta ng isang puno ay umaagos sa isang sanga. And when this new life flows through us, kapag po itong bagong buhay umaagos sa atin, every bit of us tingles with it. Totoo po yun. Even our very body itself. If the vine has joy, the branch has the same joy. And the needy gets the fruits. Amen? In the future years, ito po, Reese Howells was to handle the Lord's money by the thousand. And as he later said, He never questioned me on anything I spend. Hindi na siya nagtanong ang Diyos sa lahat ng mga bagay na kanya ginugol. For such a stewardship with never again a claim to ownership, the experience of that night and the 18 months of obedience which followed form the essential preparation ng Diyos sa kanyang ministry. Pagkatapos ng ating probationary period dito sa lupang ito, sa panahon ng pagsubok, lahat ng mga bagay ay pwedeng umagos na sa ating mga buhay because we have been tested and tested and tested. Amen. What is being tested? Our faith each day. Amen? Kaya mga kaibigan at mga magulang, we have to abide in Messiah. Kailangan tayong manatili sa Kanya. Amen? Dapat lahat ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa inyong mga salita namin nadinig. Dalayan ko, Panginoon, mga katotohanan ito ay magbunga sa aming mga buhay. Lord, cut off, Lord. Putulin mo, Diyos, sa aming personalidad, karakter, ugali at mga asal. Ang bakas ng lumang pagkatao. Ang aming mga sariling, mga kalooban. Ang aming self-centeredness, Lord. Ang aming pagiging maksarili. Lord, cast this off in our personality. Nais namin, Panginoon, sa umagang ito, na maging daluyan kami, Panginoon, ng dagtan ng iyong walang hanggang buhay. Para, Diyos, kami po ay makapagbunga ng wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Para ang mga bansa, ang mga nangangailangan, ay makaroon ng moral ng liwanag at makakain sa aming mga buhay at walhati ng Ama nagsugo sa iyo at nagsusugo din sa amin. Kaya sumagi ito, O Diyos, nandito po kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibigay ang aming buong pansin at atensyon, O Diyos, sa aming buong pananatili sa iyo. Sa araw-araw, Panginoon, sa bawat araw na lumilipas, parang nagiging pahirap ng pahirap na manatili sa iyo. The demands are great and you have required much to us. Ang inihingi mo ay dumadami kayong pamano, Diyos, alam namin. Ito'y magiging posible at maging kaganakan. Sapagat, O Diyos, sa mga bagay na hinihingi mo, nandiyan katapat. Lumalago doon kami sa karunungan at kalangkasan. Kaya, Panginoon, nandito sa iyong harapan ng iyong mga lingkod. Nagpalinis ng kalamang kasalanan sa pamagitan ng dugo. Nagpabautismo ng tubig. Napupuspos, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. Napupuspos ng iyong buhay na walang hanggan
at ng iyong Espiritu Santo. We are your church that you have called out from this world. Lord God, we love you so much. Thank you, Lord. You have accepted us as we are. Kasama ng aming rebellion, the discord, ang aming pagsalungat sa iyo. Subalit, O Diyos, because you have loved us, ikaw ngayon nagpapasimula na gawin mo kaming isa sa aming Panginoong Jesucristo. And this is our aspiration, Lord. This is our desire to be one with Messiah. Kaya Panginoon, kumilos ka po kayo sa bawat sa amin. Thank you, Father. Forgive us. We dedicate our life. We commit our lives, Lord, into thy hands. Make it a living sacrifice. May it be holy, acceptable in thy sight. Thank you, Father, in the name of Jesus. Let's all stand, please, and worship him.